And para makapag-create tayo ng project, so kailangan lang natin ng file and then open folder. So nasa sa inyo on how you create. Pwede naman kasing mag-create kayo ng folder agad and then i-import nyo na lang siya dito. Pwede naman ganito, file, tapos desktop, then new folder, create lang tayo ng magiging project natin. Let's say BSIT Enterprise. Okay, so for example, yun ngayon yung magiging project folder natin. Then, select folder nyo lang siya. Ayan, and then, ayan. Eto na ngayon yung buong project natin. So, basically, ang gagawin na lang natin is we will create yung mismong folder structure natin. So, inside ng BSIT Enterprise natin, we will click yung new folder. So, mag-new folder lang tayo and then SRC. Then, inside ng SRC natin, ayan kasi yung pinaka-source code natin. So, magke-create lang tayo ng mga folders dito. So, first, make sure na nakaklik po kayo kay SRC. And then, click nyo ulit yung new folder. Maglalagay lang tayo ng model dito. So, sa model natin, guys, dito natin nilalagay yung, for example, employee, user, department, mga objects. Diyan natin siya ilalagay. Now, after nyo i-create yung model, automatic yung VS Code, dadalhin ka niya dito sa model folder. So, make sure na i-click nyo ulit si SRC and then magke-create na naman kayo ng another folder na tatawagin natin ay view. So, basically, ang view is dito natin nilalagay lahat ng mga swing windows natin. Ito yung mga frames, yung mga ganon. Lahat ng swing na windows, dyan natin siya ilalagay. Then, again, make sure na nakaklik kayo kay SRC and then nalagay natin yung tinatawag natin na controller dito. So, sa controller natin, basically, dito natin nilalagay yung mga actions natin, such as mga buttons. Kapag may kinlik tayo, ano bang mangyayari? So, sa controller, dyan natin siya ilalagay. And then next is, oops, tingnan nyo guys, nakaklik ako sa controller, pumasok siya kay controller. So, make sure na i-click nyo muna si SRC and then create folder. So, sa magiging folder natin, lalagyan nyo lang yung DAO. So, para saan naman si DAO? Diyan po natin ilalagay yung mga database queries na meron tayo. So, yes, since enterprise po ang gagamitin natin, we will go through sa mga database queries na kakailanganin po natin. And then next is meron din tayo ditong service. So, sa service natin, dito naman natin ilalagay yung mga business rules na meron tayo, including, of course, yung ibang mga business logic na nakakailanganin natin. Then, again, SRC and then new folder. So, dito natin ilalagay yung util natin. So, ang util, guys, gagamitin natin siya for database connection. So, dito yung queries and then dito naman yung database connection natin. So, ganun lang yung mga folder natin. And last, of course, ang isa sa pinaka-importante will be yung main na folder natin. So, basically, dito yung program entry point na tinatawag po natin. So, dyan natin siya ilalagay.